pag gano'n, pagpuntahin. Oh, ano naman yung feeling? I think this is a very curious part. Ano yung feeling na siguro ito yung parang next chapter ng life mo naman dito kay Front Row? So, nakakatuwa kasi parang dati, pinag-pray ko lang na, alam mo yun, yung ganitong klaseng moment. Pero, yun, dreams do come true kahit pa paano. And sobrang grateful talaga. Oh, pero maganda, siguro ano din, you can move here. Yan, okay na ba natin? Siguro maganda malaman din nila, how did it start? Paano ba nangyari na dating you were just an ordinary Front Row member, tapos biglang nag-open yung opportunity na to? Okay, so, totoo yun, ordinaryong member lang ako ng Front Row. Until, kasi nung una talaga, ang goal ko talaga is kumita lang talaga ng pera sa Front Row. Yun talaga yung main goal ko, kaya ako nag-Front Row, kaya ako nag-join. Gusto kong ma-provide yung pangangailangan ko bilang estudyante, matulungan yung parents ko, kahit paano yung magulang ko. And yun, hindi ko alam na sa Front Row, meron ka talagang chance na mag-glow up dito. Although before, isa yun sa mga motivation ko kung bakit ko gusto kong kumita ng pera. Kasi gusto ko talaga mag-glow up, gusto ko mag-transform physically. Kasi may mga pinagdaanan ako, may mga naging hugot ako sa buhay. Bakit naging conscious ako sa sarili ko, physically. Gusto kong, in a way, parang gumapo or sabihin natin na, alam mo yun, maging maganda yung dating. Kasi, nung before Front Row kasi, or nung bata pa kasi ako yung bata na hindi pansinin. And to be honest, may mga pinagdaanan ako before na talaga naman hindi ko malilimutan. Although, normal naman yun bilang bata, kailangan may experience. Pero ako kasi ang experience ko, laki po ako sa Tondo, Binondo, Tondo. Doon po ako lumaki sa squatter area. So, laging babad sa initan. Tapos, lagi ako nagbabasketball sa kalye, sa labas ng bahay namin. And mababa yung self-esteem ko. Bata pa lang ako. Dahil sa itsura ko, maitim, madaming pimples, patpatin, tapos mahinhin po ako. So, ganun akong klaseng bata noon. At hindi ko, in fact, dahil nga sa itsura ko before, parang nahihiya ako manligaw yung bata ko nung teenager. Parang nahihiya ako dahil sa itsura ko nung time na yon. Until yung may mga pagkakataon na hindi ko malimutan. Nung nagkakaroon kami ng family reunion, tapos mismong family members ko pa ang nangaasar sa akin na every time nakikita nila ako, dumadalo ko sa mga events namin or gathering namin na laging sinasabi sa akin at paulit-ulit kong narinig yun na ba't ganyan ang itim mo? Para kang kutis kahoy. Tapos, ang dami ng pimples. Saan ka ba napupunta? Saan ka ba nagsususuot? Yung mga ate mo, yung mga kapatid mo, okay naman. Ang lahi natin, magaganda at gwapo, parang ikaw lang na iba. In a way sa kanila, parang biro lang yon. Pero ako kasi dinamdam ko siya. So, every time na lang nagkakaroon kami ng mga family reunion that time, parang natadown ako. Instead na minsan parang i-enjoy ko na lang yung moment, pero every time kasi nakakarinig ako sa mismong family members ko, parang mas masakit. Parang ang sakit, nakaka-down talaga. Minsan nga kahit nga tropa mo lang ang asar sa'yo na maitim ka, or madami kang pimples, parang wala lang eh. Pero kasi pag family members mo na ang nagsasabi nun, parang doble yung sakit, parang mas nakaka-down. Kasi nga, mahal mo sila sa buhay, kamag-anak mo sila, kadugo mo sila. At sa kanila pa nanggagaling yung mga ganung pang-aasar. Although sabihin natin, hindi naman intentional, parang advice lang. Pero yun yung mga na-experience ko before. And hindi ko makalimutan din, siguro yung iba dito parang ngayon lang din marinig, na na-experience ko po na mag-acting workshop. Kasi yung mga ate ko parang na-discover sila ng isang talent coordinator nung time na yon. That was 2012 ata o 2013. Tapos, yung mama ko parang sinali niya ako. Ako talaga, bata pa lang po ako, pangarap ko na talaga maging artista. Kaso nga lang, kung babalikan nga natin, mababa talaga yung self-esteem ko, yung kumpiyansa ko, sarili ko. Dahil nga sa itsura ko at pinanggalingan ko na squatter area, mahirap lang din kami. Pero, ang hindi ko makakalimutan din na naging experience ko nung time na
nag-acting workshop kami. Outdoor lang to, dyan sa may Circle, Quezon City. So parang nagbabayad lang kami every session ng parang 100 pesos per head lang yon. Tapos, parang almost 3 months na ako nag-workshop noon. And then, tinanong ng mama ko yung isa sa mga talent coordinator or parang handler doon na, Madam, ba't parang hindi pa nakakasalan yung bulinggit ko? Ako, 12 years old ako nung time na yun. Or yung anak ko, ito si Joker. Joker kasi talaga ang first name ko. Yung pa yung tawag nila sa akin. Sabi ng mama ko, si Joker, baka pwede pong makasalang para ma-experience niya. Almost 3 months na po. Kasi yung mga ate niya po, kahit papano po, nabibigyan naman po sila ng TV. Now, alam mo, sabi ng isang handler or talent coordinator na yun, hindi ko makalimutan. Kasi madam, yung anak mo, maitim. Yung anak mo, ang hingin, hindi masyado nagkasalita. Pero active ako pag nag-workshop na kami. Pero nagkataon talaga, natahimik lang ako minsan, nasa isang sulok lang ako pag wala nang gagawin, wala nang activity. Nung narinig ko yun, pwedeng sabihin natin biro lang ng tao yung sinabi niya sa mama ko. Pero nung narinig ko kasi yun, parang isa yun sa mga nagpababa lalo ng kumpiyansa ko sa sarili ko. Nasabi ko sa sarili ko, may chance pa ba? Sabi ko na makasalang ako sa taping kasi yun lang naman yung pangarap ko eh. Makita lang ako sa TV, makita lang ako sa kapitbahay ko. Oo. So, ngayon, yun yung hindi ko makalimutan. Isa yun yung mga nag-add up na naging motivation ko along the way kung bakit talaga ako na ba't ko talaga ginol na mag-blow up sa paglaki ko kumbaga. So along the way na, yun yung mga naging motivation ko. So ngayon, kung babalikan po natin, to be honest, yun nga, nung na-invite po ko sa front row, ang goal ko lang talaga kumita, makapag-provide, at the same time, makatulong sa nanay at tatay ko. Hanggang sa dumating yung time kasi, nag-pandemic po, way back 2020, nag-pandemic, ganito ganyan, na-conscious tayo sa health natin. And nag-start kasi ako talagang gumamit ng Laxwide. Hindi yung nag-start akong sumali sa front row. Kasi 5 years na po akong member ng front row. Matagal na po before pandemic pa. Pero since then, nung nagsimula ako sa front row, hindi po ako gumagamit. Kasi parang, in a way, parang nagtitipid, mas priority kong pagkagastusan yung mga pangailangan ko every day. Until nung nag-lockdown po, 2020, November, nako-conscious na din ako sa health ko. Madalas akong inuubo. Ayun. Madalas akong inuubo ng time na yun. Tapos, tawag dito, parang natatakot akong lumabas. Natatakot ako kasi parang yung mga tawag dito, may mga family members ako na affected ng COVID. Na-paranoid din in a way. Until, nag-try ako ng Laxwide. So, minsan ganun, no? Parang, saka mo susubukan yung produkto natin kung kailangan na kailangan mo na, hindi yung, di ba, yung kahit na normal na ano lang. November 2020, nag-start ako gumamit ng Laxwide. Yung unang goal ko talaga is ma-strengthen talaga yung immunity ko. Yun talaga yung goal. Until, nung gumamit ako until December noon, parang, sabi ko, okay medyo nawawala na yung parang, mga ubo ko, tapos minsan kasi sinisipon din ako nung time na yon. Tapos, one time, dumalaw yung ate ko sa condo. Sabi ng ate ko sa akin, parang nag-glow ka. Hindi ko malamang hindi lumalabas ng bahay. Ako that time, parang, syempre, na-compliment ka, parang in a way, parang naging happy ka. Totoo ba? Hindi niya alam, nag-itig ako ng Laxwide na, gano'n. Until, tinuloy-tuloy ko talaga. Doon ako mas nagtuloy-tuloy na gumamit ng Laxwide. Sa loob ng 2021, sa loob ng isang taon, consistent po talaga na gumamit ng Laxwide. Until na-conscious na rin ako sa forma ko, na-conscious na rin ako sa looks ko, and isa sa mga in-idolize ko sa naging hairstyle ko, kasi nagtataka po kayo, bakit biglang nag-iba yung hairstyle ko. Parang dating gabit binata, ngayon medyo, in a way, parang Korean look na. Naging idol ko kasi si Sir Sam Bersosa, yung CEO ng front row. Yun yung naging inspirasyon ko na sabi ko, since inaayos ko na yung sarili ko this time, forma naman na ako, why not baguhin ko naman yung hairstyle ko, baka mag-iba yung look. So yung una naninibago, yung mga nakakasama ko, nakasalamuha ko. Until, ayan, naging bumagay sa akin. Tapos yun,
Di ba? Naging conscious na din talaga ako sa mga forma ko and all. Tapos, ginuol ko talaga na mag-grow up. Yeah. We would love to hear more stories from Ace later and questions from the press. But before we proceed sa one-on-one, may request our press muna na kasi anytime from na may isang pull out dito. So, mag-picture muna tayo together with Ace ng isang buo na habang buo pa tayo. Yes. Yun, so, ayun. Let's go, guys. Ayun, thank you so, ayun. Here po tayo. Yes. Actually, alam natin niya, magkakasama tayo tuwing kapamilya events. Ako, kasama niyo lang ako dyan, kasama niyo ako dyan na nagtatanong ngayon. Ako muna ang isa sa mga nag-organize sa event. Maraming salamat sa pagpunta. Alam ko meron pa kayong mga susunod na ganap after this. Papapilang naman ang kasabay natin. But thank you for dropping by despite the weather. And today is very special for us kasi actually, as far as I can remember, this is the first time na nagawin ng front row to na maglo-launch ng isang endorser with a press con and hindi celebrity. I mean, mamaya you can ask about it kung paano siya napili. Supposedly RS should have been there, kaya lang po under certain circumstances. But kaya nga nung sinabi kanina, mag-organize kami ng another event for you guys, big event, and na it's RS and SB's But for now, gusto niya kasing ibigay yung focus natin kay sa ating i-introduce ngayon. So, for today, ayun, so ako yung masaya na makasama kayo guys. Thank you for coming. And sa mga nanonood ngayon, kung may nanonood. Hindi. Sure yan. Yung nanonood yan. Of course, so syempre, basically naman, Alec, today is very different kasi, as I said kanina, we are introducing someone to the public, officially, an endorser that rose among the ranks. Meaning to say, nag-umpisa siya as member, ordinary member. Hindi naman tayo sa face shaming or anything. Parang nag-transform siya from... Yes, kumbaga Miss Francis, sinasabi mo is isa siyang tao na coming from an ordinary background, pero from an ordinary background, meron palang exemplary potential na hindi natin inaakala. Ito yung nga yung part ng brand that we represent, that glowing transformation na talagang gusto nating ma-impart na hindi lang naman siya porket front row ka, it goes for everyone. Talaga na we could share na yun yung isi-share natin sa araw na to. Yes, we're here kasi we want to send a clear message to everyone na, of course, physical transformation sa mundo natin ngayon, it's of course very important in the physical, but of course, more than the physicality, the transformation na to that happened to the guy we will be introducing to you, hindi lang siya about gumapo siya or anything, but it built something else for him na na-build yung confidence niya, na yung mas tumapang siyang humarap sa mga challenges niya, and mas nag-mature siya in different aspects. So yun basically yung gusto natin ihatid. And hahayaan ko siyang magkwento, hahayaan ko siyang mamaya. Yes. But anyway, but before we proceed guys, since nandito na rin lang tayo, we would like to present to you first, of course, kasi nandito na rin sila, we called them kasi gusto namin makilala rin sila. We have our, kumbaga, medyo mataas ang pangarap namin dito sa front row. Gusto namin yung level 1 of this days. So, magkakaroon kami sa namin pool of talents. Level na Star Magic at Sparkle. Pero, paano nga namin gumawa ng ball eh. Pero kumbaga dito, ang difference is we are developing this gen, actually may criteria kami, hindi na Gen Z, parang more of yung mga may mga talento, may mga potential na bukod sa pagiging negosyante, pwede nila ipakita yung talent nila dito sa fronto na, of course, bubuksan namin opportunities. Hindi lang sa fronto, pwede sila mag-grow. Like what happened to this guy na napanood natin sometimes sa ibang mga naging So, basically, ang intention namin is ipakilala sa buong mundo itong mga batang to. As hindi lang sila basta negosyante, networker. Actually, guys, Essence Mamaya, you can ask Ace or anyone else. I can also answer questions. You can ask him about fronto, yung mga ganon. So para lang mas malinaw, kasi one of the intentions na nandito tayo ngayon is gusto namin itawid sa bagong henerasyon, sa mga Gen Z, what fronto is all about. Yes. Oo, na parang, of course, we're coming from, alam naman natin yung fronto, of course, napakarami na natin narinig, ang dami natin alam, hindi ko maalam kung tama ba kung mali yung narinig natin. So I think this is one of those times na parang, okay, we're bringing this to the new generation and we're introducing fronto in a different setup now. So, pakilala ko lang sa inyo guys one by one, of course, kapag umpisa namin, of course, siyang aming sultry diva, charot. Kasi kumakanta talaga siya. Yes. Yes, and parang, she's one of those na i-develop namin next few months na para mag-represent ng isang
supplement or brand namin. So please welcome Sahara Marie. Give her a round of applause. Yes, ang feed niya is actually mom na siya. So, kaya naman. I know, Dito kayo magsalita kaya. you can stand up. Yeah, Hello po. yeah meron yan. Go na. Introduce yourself Hi, naman. my name is Sahara Marie. I'm one of the generation ambassadors ng Front Row and top leader na rin po sa So, introduce mo naman yung siguro gusto rin natin malaman, Miss Franz, no? Yung paano nga ba yung naging journey mo here in Front Row? Natulad ko rin na once upon a time, business partner lang ako. Tapos, nung na-opens up sa atin yung Gen Z na ambassadress ng Front Row, ano naman yung nag-spark up sa'yo? Or ano yung nakita mo pwedeng magkaroon ka nung na-open up to? Actually, I started Front Row, kakapanganak ko lang that time. Wow! Undergrad. Parang hindi naman. Wala akong working experience kahit isa. Then, na-introduce sa akin yung Front Row, part-time, extra income, pero full-time ko na rin siya eventually. Kasi dito ko nakita talaga na, alam mo yun, yung hindi mo makikita na opportunity sa labas. And lalo na 2023 ata yung nabuo yung Generation Front Row, no, para sa mga kabataan na usually, syempre baka mamaya ma-misinterpret ako sa labas kasi pag sinabing bata parang walang masyadong kakayahan, pero nung nabuo namin yung Generation Front Row, no, talagang nagkaroon kami ng space na kaya pala talaga ng mga kabataan. Tama. Kumbaga parang kahit na may anak, or wala, or basta all walks of life. Diba? Pero blooming pa din. Yeah. Example ka. Thanks, Sahara. Okay, next naman namin papayala. Ito kasi, naging searching din siya at winner din siya ng Especially for You. Yan. January 2 episode. Tama nga ba, Miss Franz? I think siya yung nag-open up, siya yung nauna. Siya yung nauna, though may kwento mamaya yan na supposedly si Ace was the first, kaya lang meant to be na siya yung naunang sumalang on January 2 episode ng Showtime. So please welcome AR Estania. Wow! So, AR! Hello. Hi everyone, I'm AR Estania. I'm part of Front Row Influencer, the new face of Front Row Slacks Boy, and part na rin po ako ng Millionaires Club ng Front Row. Kailan ka naging Millionaires Club? Naging part ako ng Millionaires Club 2017. Okay, I think people din, Sir AR, kaya they would want to know din, ano bang ibig sabihin ng Millionaires Club sa Front Row? Millionaires Club, yun po yung mga naging part ng Front Row, tapos kumita na po, nag-reach yung kumita, simula nag-start sila ng Front Row, kumita sila ng 1 million above. Ayan, so, pero for now, nasa mga almost, 5 to 6 million na pagkakita. Wow, amazing naman nun. So yun, ngayon, kaya naalala ko lang basta pinento na lang sa akin, after Especially for You na, ngayon na medyo malaki-laki na kinita niya, parang gusto naman niyang itap yung potentials niya, and gusto niyang itry yung other side of niya, na yun kasi gusto nila yung mga sa Front Row, na hindi na sila basta mga businessmen or mga entrepreneurs, natatap din namin yung pwede nilang gawin outside Front Row. So thanks AR. Mamaya babalik tayo for And of course, tawagin naman natin isa certified influencer namin to, si Kevin. Yes. Certified influencer, seller, lahat na. All in one. Duality. So hi guys, so by the way, I'm Jin Kevin Perez Andres, known as Scarlett Kevin. So babae sa gabi, minsan depende. Moody ako eh. Kwento mo naman ako saan ka ngayon bukod sa Front Row, ano ginagawa mo? Actually ngayon, I'm one of the Millionaires Club of Front Row. And ngayon is under now sa Fairfax Academy or the House of Collab. So, ngayon na medyo na-discover yung talent din as content creator and influencer din ng Front Row. Yes. We're tapping the potential. So ano ba, ayan, promote mo na yung June 1. Yes, sa June 1 is meron kaming concert sa Skydome sa SM North, right? So, see you there. Pero I think maganda rin, short naman na summary, kasi ako, kilala ko si Sir Kevin talaga. Kasi he's not from here, originally from Metro Manila. Pero siguro you could just tell them, saan mo ba talagang galing yung journey mo? Actually, I'm from Cotabato City, Mindanao talaga. So medyo less yung opportunity talaga pag nasa Mindanao. Kaya para, yun nga, nakita ko yung Front Row, nakita ko yung owner na director. Sabi ko, wala, baka may chance din.
Then, yun nga, mga products is pampaputi, pampaganda, pampagwapo. Sabi ko, gusto ko maging artista. Yun yung pangarap ko bata pa lang. Tapos sabi ko, parang gusto ko to, gusto ko pumuti, magkaroon ng magandang itsura kasi more on bullied talaga before. Then sabi ko, baka ito na yung chance. And hindi ko naman expect after a year, so 8 years. Yun nga, nag-employ ako sa front row. After that, I went here sa Manila. So, para sa event lang, for Christmas party, then na-discover ako here. Then, hindi ko na alam. Tuloy-tuloy na. Pero ilang months na ako rito, hindi na ako nakakauwi ng Mindanao. So, I take the opportunity na lang. Okay, save the save. Mamaya balikan pa natin yung kwento natin. Of course, susunod naman natin, of course, mom din to, hindi halata, promise. Miss Dan Cagunya. Shout out to Miss Dan. Hello po, good day sa lahat. Ayan. Nanay na yun, ha? Ilan taon na yung anak mo? 3 years old. Okay, sige, kwento na doon. Ayun, by the way, papakilala po ako sa inyo. My name is Danica Joy Cabunyat. Ako naman, Miss France, nadala ko sa front row. Is college student ako sa PUP. So, probinsyana ako, taga Mindoro ako. Shout out sa mga mangyan dyan na nanonood. Yun kasi yung tawag sa amin kasi yun yung parang tribe sa amin. No? Pero yun, ako naman po, different story. Hindi ako nag-front row dahil sa mga products. Yan, nag-front row naman po ako kasi talaga, gusto ko talagang kumita. Yun, parang nung nasa province pa ako, at the age of 9, marami akong racket na pinapasok. So, yun naman. Pero yun nga, syempre, yung Lux White, although hindi ako ganun kaputi sa nakikita nyo, pero pag nakita nyo rin kasi yung before picture ko, ayun, ganun din yung parang same story lang din kay Kevin, yan, kasi ang palayaw ko sa amin is negra. Yun. So until now, yun yung nickname ko sa ate ko. Hindi ko rin alam bakit eh. Pero feeling ko naman nag-improve na. Oo. From negro, parang morena naman na ngayon. Yan. And right now po sa front row, currently na-hit ko na din yung first million ko. Yun, actually yung first million ko, medyo naging, sobrang challenging sa akin. Kasi nagka-baby ako bago ko na-hit yung first million ko. Ganun yung nangyari. And right now, yan, isa po tayo sa presenter and trainer na din po dito sa Front Row International. Actually, launch din namin siya as parang face of, kasi face of transformation soon. Nauna lang talaga si Ace and of course, so thank you Dan, mamaya balikan namin kwento mo. Of course, pakilala namin, small but terrible namin chef. Cutie chef namin si John Lloyd, pang Antipolo. Grabe naman yan, Sir John. Yung John Lloyd, di ba? So, John Lloyd mo ba kaya mo yung John Lloyd Cruz talaga? John Lloyd Carian po. Pero dahil kay John Lloyd Cruz. Alam mo, Ilan taong ka na ba? 21 po. Baka John Lloyd tira niyo, sige. Ngayon, name ko po John Lloyd Carian and taga Bulacan po talaga ako. Nag-start ako sa front row, college student. So, actually, naging part po ako ng front row, Miss France pandemic. So, kumbaga, actually, yun nga po, ang background ko before is nagbe-business na rin po ako. Kumbaga, home baker din po ako. So, since graduate po ako ng TESDA before, so nag-business po ako ng pandemic. And ayun, kumbaga, lang, trip ko lang, kaya naghanap po ako ng extra income. Kaya nakita ko po yung front row nung online. So, doon na po nag-start yon, pero part-time lang ako nung bago. Tapos, ayun, unti-unti, full-time ko na po yung front row. So, right now po, nakabase na po ako ngayon sa Antipolo City. So, Front row Antipolo kami, so yun. Isa sa mga star namin. So, yan. Yes. Thank you, John Lloyd. And of course, before we proceed with the main star, last one, Newton Indale from University of Let's go. Student namin Para pa naman natin siya, guys. Go, introduce yourself. Hello po, my name is Dylan Silvestre from Tondo, Manila, 18 years old. Actually, I'm a student right now from Arellano University. Grade 12 po ako ngayon, so magka-college na po ako. Gusto ko sana mag-enroll sa may St. Paul. So nag-aaral lang po ako right now. Actually, kakagaling ko lang pong school. So, good thing naman po, patapos po yung mga gawain. So right now po, nabigla po ako, Miss France. Literally, bro. Alam ko, meron ganap si Sir East kasi parang kapatid ko siya eh. Talagang sinusuportahan ko siya dito. And then, na-invite ako dito sa Front Row, part-time. Kasama ko yung kaibigan ko. So, kaibigan ko siya, best friend ko siya sa kali namin. And then, tuloy-tuloy lang din naman ako dito. Actually, yung pinaka-in-earn ko talaga dito, yung knowledge. Yung knowledge na meron ako, kasi di po sa pag-ayabang, pero honor student po ako. Pero iba kasi yung knowledge yung tutunan ko sa school. Na natututunan ko dito, pakikasama sa tao, behavior, attitude, personality, ay yung mga bagay sa consider ko na priceless eh.
Kasi mga nakataong nakapalibot sa akin dito is very positive. Kumbaga, they always see the positive side, even in the darkness of times. Makikita lagi nila na, kaya mo yan, go lang. Kasi ako, student ako, pero kaya ko ba? Kasi feeling ko mas marami nakakaangat sa akin, pero hindi sila nakatingin ko ano yung background mo, kung saan ka nang galing, nakatingin sila sa'yo kung ano kaya mong gawin. Na kahit bata ka pala, pwede ka mag-succeed sa front row. Actually, yan po ang ng mga taga-Porto, mga magagaling magsalita. Yes. Isa sa mga natitay sa kanila is magaling. And, kami, mabilis lang, let's go. Wait, introduce yourself. Thank you. Thank you so much for Miss France. Okay, go. Babay ka namin later. So, mabilis na introduction of yourself. Go. Ako naman po, working student ko yung Ay, di mo muna, te. Introduce yourself. Name ko, I'm Alea Marie Lucero naman, from Parañaque po. Okay. And nag-start ako dito kay Front Row. Dati po akong working student. Then, nag-start kasi ako na maging working student, 9 years old. Diba? And then, nung nakita ko tong Front Row, yung pinaka-last work ko, sales KD ako. So, ang sahod ko kasi noon, 100 isang araw. Tapos nung nakita ko tong Front Row na to, sabi ko, grabe, ang ganda ng kitaan. So, ako kasi dati parang tinanggap ko na 100 per day ako. Kasi sa lahat po ng naging work ko na na nagtatrabaho habang nag-aaral, 100 talaga lagi. So, nung nakita ko tong Front Row, sabi ko, ang ganda ng kitaan. At the same time, malaki yung pwedeng ibigay niya sa akin, lalo na sa sinabi nga kaganina na Sir Dale, yung knowledge, yung matututunan ko dito, yung mag-grow ako dito, kaya ginawa ko po talaga siya. And right now, sa Alabang naman po ako nakabase. So, We have an Alabang branch na booming this so basically, we have plenty of branches all over the Philippines talaga. Thank you, So this is it. Leia. Pinakilala na namin sa inyo yung mga but basically, right now, we'll proceed with our main star. Yes, I think we're gonna be showing a video first. Your first of 4 videos that will be playing. Na ipe-play muna before our Yes. introduce. Tama ba? Yes, go. Let's proceed. Let's get to know first kung sino ang ating main star of the night, of the day. Pinagtala ng kung anong sikreto ng loob. Pero bago yun, ito ako ng mga panahon na wala pa akong ginagamit na kahit-kahit produkto. Palitin at tinglawabi ang kinabaka ng confidence ko. Kaya ngayon, sabihin ko na sa inyo kung ano naging sikreto. 03 Orange Papaya Bar, Lux White and Lux Protect, and Dynamic Duo.